Magandang araw mga bata. Pag-aaralan natin ngayon ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. May iba't ibang paraan ang pag-uuri ng mga salitang ginagamit natin sa araw-araw. May mga salitang nagsasabi ng pangalan o ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Pangalan ang tawag dito. Ang pangalan ay tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ginagamit natin ang pangalan sa bawat pangungusap na ating sinasalita. Ginagamit din natin ang pangalan upang tukuyin ang mga bagay sa ating paligid. Pagmasdan natin ang larawan na ito. Ano-ano ang inyong nakita? Nakita niyo ba ang bata sa tabi ng puno? Nakita niyo ba ang upuan? Nakita niyo ba ang aso? Nakita niyo ba ang simbahan? Ilista natin ang ating nakita sa larawan. Ang bata ay halimbawa ng tao. Ang upuan naman ay halimbawa ng bagay. Ang aso ay halimbawa ng hayop at ang simbahan ay halimbawa naman ng lugar. Ibig sabihin, ang mga salita na ating nilista mula sa larawan na ating tiningnan ay mga halimbawa ng pangalan. Ano nga ba ulit ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Maaari ka ba makapagbigay ng isang halimbawa ng pangyayari? Kaarawan. Tama. Kaarawan ang tawag sa petsa ng iyong pagsilang. Kaya, ang kaarawan ay isang halimbawa rin ng pangalan. Ito ay tumutukoy sa pangyayari. Ano na nga ulit ang pangalan? Sabayan niyo nga akong magbasa mga bata. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa tao. Jose, pulis, guro, bata, at tindera. Narito naman ang mga halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa bagay, sapatos, computer, baso, walis, at laruan. Ito ay ilan sa halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa tao at bagay. Narito naman ang mga halimbawa na tumutukoy sa hayop. Baka, kalabaw, kuneho, agila, at isda. Narito naman ang halimbawa ng pangalan na tumutukoy sa lugar. Paaralan, palengke, bundok, parke, at silid-aklatan. Narito naman ang halimbawa ng mga pangyayari. Araw ng mga puso, Pasko, binyag, kasal, at bagong taon. Ito ay halimbawa ng pangalan na ginagamit natin sa ating pagsasalita. Sagutan natin ang pagsasanay bilang isa. Tukuyin ang halimbawa ng ngalan ng tao. Butiki, sinihan, kuya, damit. Alin ang salitang tumutukoy sa tao? Ang tamang sagot ay kuya. Tukuyin naman ang halimbawa ng ngalan ng bagay. Lisa, lapis, bahay, kuting. Alin ang tumutukoy sa bagay? Ang tamang sagot ay lapis. Tukuyin naman ang halimbawa ng ngalan ng hayop. Dagat, mangingisda, palengke, ahas. Ang ngalan ng hayop na nasa listahan
ay ahas at ito ang tamang sagot. Tukuyin naman ang halimbawa ng ngalan ng lugar. Kusina, Sharon, Bubuyog, Lapis. Ang ngalan na tumutukoy sa lugar ay kusina at ito ang tamang sagot. Tukuyin naman ang halimbawa ng ngalan ng pangyayari. Sisiw, baso, Pasko, lola. Ang tamang sagot ng ngalan na tumutukoy sa pangyayari ay Pasko. Mayroon namang dalawang uri ng pangalan. Ito ay ang pantangi at pambalana. Pantangi ang tawag sa pangalang tumutukoy sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Palagi itong nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Lita, tumutukoy sa tao. Mongol, tumutukoy sa bagay. Ito ay isang brand ng lapis. Tagpi, ito ay tumutukoy sa hayop. Ito ay pangalan ng aso. Pasong kawayan, ito ay tumutukoy sa tiyak na lugar. Araw ng mga puso, ito ay tumutukoy sa tiyak na pangyayari. Ito ang tinatawag nating pangalang pantangi. Pangalawa ay ang pangalang pambalana. Pambalana ang tawag sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ibig sabihin, maramihan ang tinutukoy ng pangalang pambalana at nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa, guro, paaralan, lapis, palatuntunan, aso. Ang mga halimbawang ito ay tumutukoy sa marami at hindi tiyak na ngalan. At ang tawag nito ay pangalang pambalana. Nagagamit natin ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari sa ating paligid. Halimbawa, sa tao, si Ana ay nagwawalis. Ang tinutukoy natin na tao ay si Ana. Ang aklat ay makapal. Ang tinutukoy natin na bagay ay ang aklat. Presko ang hangin sa bukid. Ang bukid ay tumutukoy sa lugar. Matapang ang aso. Hayop ang tinutukoy natin at ito ay ang aso. Masaya naming sinalubong ang bagong taon. Pangyayari ang tinutukoy natin dito. At ang pangyayaring iyon ay ang bagong taon. Sa ganitong paraan, nagagamit natin ang pangalan sa pagsasalaysay. Sagutan natin ang pagsasanay dalawa. Tukuyin natin kung ang pangalan ay pantangi o pambalana. Ilog. Ang ilog ay halimbawa ng pangalang pambalana. Simbahan. Ito rin ay tumutukoy sa pangalang pambalana. Dahil una, sila ay nagsisimula sa maliit na titik at marami ang tinutukoy ng mga salitang ito. Pangatlo, Colgate. Ito ay isang halimbawa ng pangalang pantangi. Bakit? Dahil siya ay nagsisimula sa malaking titik at tumutukoy sa iisa lamang na brand ng toothpaste. Number 4, doktor. Ang doktor ay isang halimbawa ng pangalang pambalana dahil marami ang doktor sa atin. Number 5, Sarah G. Ang Sarah G ay isang halimbawa ng pangalang pantangi dahil tiyak ang tinutukoy natin na si Sarah G. Tandaan natin, ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay,
hayop, lugar at pangyayari. Ang dalawang uri ng pangalan ay pantangi at pambalana. Ang tawag sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay pangalang pantangi. Ang tawag naman sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay pangalang pambalana. Nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa tao, lugar at bagay sa ating paligid. Hanggang dito na lamang mga bata at sana ay mayroon kang natutunan sa ating aralin.